at aking gagawin. Tayo magsitayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanatang 10, talagang 38 hanggang 42. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babae na nganang Marta at sa tahanan nito. Ang babae nito ay isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang tinuturo. Alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at ambika, Panginoon, sabihin na po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abala-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito hindi aalisin sa kanya. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Oh
Isang kagalakan mga kapatid na aking ipakilala sa inyo ang ating tagapagsalita at nagpapasalamat ako sapagkat nakahanda na yung mga mahalagang bagay tungkol sa kanya. So, pagpasahin ko na lamang po ito mga kapatid upang makilala natin ang ating tagapagsalita. Reverend Jose Joey C. Umali Jr. is a preacher, writer, editor, author, and broadcaster. He is a resource person on family relations, holistic ministry, Christian leadership, spiritual formation, and creative Christian communication. He is being invited as devotional and motivational speaker in worship services and conferences of different denominations, including the Roman Catholic Church, non-government organizations, and government agencies. Pastor Joey's preaching and writings mirror his creative way of communicating the good news through stories and illustrations, which are sprinkled with his natural wit and humor, based from his experience as a church leader, husband to his loving wife, pwede po tumayo, si Ate Tigna, praise God, father to his three children, Joel, married to Elaine, April, Easter, married to Carlos, and Jonathan, married to Ati. Wala po sila dito ngayon. And the grandfather to 5 grandchildren, Polo, Hinong, Leon, Anaya, and Anton. Pastor Joey has written several books, From Crisis to Where Christ Is. The 7 Secrets of a Happy Home with Tagalog translation. Paradigm, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, bukas. Kay Jesus, may pag-asa ang bukas. May bukas ang pag-asa. Pananampalataya, buhay na pag-asa sa pag-ibig ng Diyos. And susunod ako. Mula sa hardin ng panalangin tungo sa lansangan ng buhay. Currently, Pastor Joey runs Apollo in the Evangelicals today. Officially ordained the Philippine Council of Evangelical Churches. He is a family counselor of the Far East Broadcasting Company and is the author and preacher of the Hardin ng Panalangin program of 702 DCAS from Monday to Sunday from 6 a.m. to 6:30 a.m. Pastor Joey studied at UP Diliman and the Union Theological Seminary, taking up Bachelor of Arts and Bachelor of Ministry courses, respectively. He finished an MBA in Biblical Stewardship and Christian Management at the Asian Theological Seminary. He underwent various specialized studies and trainings in the US, UK, Cyprus, Thailand, Singapore, Indonesia, and India. A former newspaper reporter, editor, and movie scriptwriter. Pastor Joey used to disseminate bad news because in the media, bad news is good news. But now, as an ordained pastor of the United Methodist Church, he has become a reporter of the good news, a strong supporter of ecumenism, interfaith relations, and humanitarian work. Pastor Joey is currently involved in the following organization: chairperson of the Board of Trustees of the Norwegian Mission Alliance Philippines, which undertakes community development projects, Vice Chairperson of the Peace and Reconciliation Commission of the Philippine Council of Evangelical Churches, which actively pursues national peace initiatives, advisor and lecturer of various interfaith groups in Mindanao under the support of World Vision, external editor and church relations consultant, Philippine Bible Society, church mobilization consultant, International Justice Mission. Mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon, akit kung tinatawag ang ating tagapagsalita, Pastor Joey Umali. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tinitingnan ko po yung oras. Parang pwede yata akong mag-sermon ng isang oras at kalahati. Pero hayaan niyo po muna na samantalahin ko ang pagkakataon na kayo ay i-invite sa September 12
4 in the afternoon sa SMX Convention Center sa Mall of Asia na ilo-launch ko yung aking dalawang libro. Isang book ay, ang title ay Shalom. It is a collection of some of my sermons over Hardin Panalangin. And the other one is 7 Secrets of Meaningful and Joyful Work. It is in English. At yung pong sikreto nun ay kinuha ko sa Story of Creation in Genesis. And in October, another book will be launched. This will be in Tagalog and English. This is a daily devotional for 6 months. And the title of the book is Unlimited Rise. So yun po ay parang daily bread. Pero tayo ng mga Pilipino, hindi bread rice. Kaya ang title po ay Unlimited Rise. So sana ay makita po kayo sa SMX Convention Center. Binabati ko po ang kamuning sa inyong 72nd anniversary na binibigyan ninyo ng focus ang renewal and reconciliation. Kaya dahil po sa ito ang inyong team, I want to reflect with you. Ang message ko ang pamagat ay from glory to glory. Yung resurrection power na ginamit ng Diyos upang ibangon si Jesus mula sa libingan tungo sa gloria, ang siya rin gagamitin ng Diyos upang tayo'y ibangon mula sa anumang libingan na ating pinapaunan at tayo'y dalhin mula sa isang antas ng kaninginan tungo sa mas mataas na kaninginan. Gagamitin natin batayan sa ating pagbubulay-bulay yung kung binasa sa ating kanina. Yung Ezekiel chapter 37, 1 verses 1-14. Ito po ay nagsasalaysay sa pangitain o vision ni Ezekiel. This is the vision of restoration through the vision of dry bones. The story shows the power of God's Word to recreate even in a condition of utter hopelessness and helplessness. Ano ba ang kondisyon ng Israel nang ibigay ng Diyos kay Ezekiel ang pangitain ng tuyong kalansan? Ang Israel noon ay nasa ilalim ng pananako ng Babylonian Empire. Hindi lamang sila alipin ng isang dayuhang bansa, alipin din sila ng pagkakawatak-watak at kawalang pagkakaisa. Alipin sila ng kasalanan. Kaya ang Israel ay hindi lamang patay. Ang Israel ay isang kalansay na tuyong-tuyo na, dry bones. Maaari pa bang mabuhay ang isang kalansay na tuyong-tuyo na? Ang mga Hudyo ay naniniwala na ang isang taong namatay ay maaari pang mabuhay within 3 days. Kaya naalala po ninyo noong mamatay ang kaibigan ni Jesus na si Lazaro. Nang dumating si Jesus sa bahay ni Lazaro, ay 4 na araw na itong patay. Kaya ang sabi po ng kanyang kapatid na si Martha, Panginoon, kung kayo lamang ay nakapunta dito noong 3 araw pa lamang patay ang aming kapatid, di sana'y pwede niyo siyang buhayin. Pero alam po natin ang kasaysayan.
Kahit na 4 na araw ng patay si Lazaro, siya'y binuhay ni Jesus. Ang Israel ay palatang patay, isang kalansay na tuyong-tuyunan. Si Ezekiel, ayon doon sa binasa sa ating kanina, ay dinala ni Yahweh sa isang valley na punong-puno ng mga kalansay na tuyong-tuyunan. Ang tanong sa kanya ni Yahweh doon sa verse 3, palagay mo ba'y maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Ang sagot ni Ezekiel ay ito, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Kaya ang gustong sabihin ni Ezekiel doon sa kanyang sagot, sa aking pong paniwala, ay imposible nang mabuhay ang mga kalansay na ito na tuyong-tuyunan. Pero bahala po kayo, Panginoon. Sa verse 4, ay ganito ang sabi ni Yahweh kay Ezekiel, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, hindi ninyo ang salita ni Yahweh. Sa palagay mo ba'y hindi nag-alinlangan si Ezekiel nang iyon ay inutos ni Yahweh? Palagay mo'y nag-alinlangan siya. Pero dahil inutos ni Yahweh, sumunod siya. May mga pagkakataon, mga kapatid, na tayo'y sumusunod sa Diyos sa kabila ng ating mga pag-alinlangan. That is all right. In fact, si Dr. Hubert Schuller ay nagsabi ng ganito, faith is doubting your doubts. Kapag ikaw ay may pananampalataya, kahit na ikaw ay nag-aalinlangan, pinag-aalinlanganan mo ang iyong pag-aalinlangan. Kapatid, nakita po natin sa kasaysayan ito na sa kabila ng pag-aalinlangan ni Ezekiel, siya'y sumunod sa utos ni Yahweh, and miracle of all miracles, dahil sa salita ng Diyos, ang mga kalansay ay nabuo, tinubuan ng digit at naman, nagkaroon ng dugo, umingat, bumangon, lumakad at nagmarsya, nakatulad ng isang batalyon ng magiging kasundalo. Wow! Incredible! Ipinakita sa ating mga kapatid ng pantay ito ni Ezekiel ang restoration process o ang magaganap na transformation process from grade to glory, then from one degree of glory to another. Sa sandaling dinggin natin ang salita ng Diyos at sundin ang kanyang banal na kalooban. Ano ba ang restoration process na ito? First, God will open your grave. Sabi ni Yahweh sa verse 12, I will open your graves. Mga kapatid, ang libingan ay anumang bagay na nagbaon sa iyo, umalaw sa iyong kaligayahan at kapanatagan, nagkulong sa iyo sa isang kalagayan ng pagkaalipin upang hindi mo maranasan ang isang buhay na ganap at kasiyasiyan ay pinangako ni Jesus. Doon sa John 10:10, I came that you may have life and have it abundantly. Halimbawa, ang malaking pagkakautang ay nagbabaon sa isang tao, sa isang buhay na walang kapanatagan. Kaya tamang-tama po yung ating expression, baon ako sa utang. Ilang tao na ba ang nag-suicide dahil sa malaking pagkakautang? Ilang tao na ba ang gumawa ng krimen dahil sa malaking pagkakautang? Ang bisyo tulad ng addiction at alcoholism ay nagbibigay
isang tao habang siya'y buhay pa. Isang lalaking alipin ng addiction for 10 years. Ang nang mamatay ay ganito ang inilagay sa kanyang lapida. Died in 2000, buried in 2010. Kapatid, ano ang iyong bibilihan? Tandaan mo, gaano ka man kalakas, gaano ka man kagaling, hindi mo kayang igulong sa iyong sarili ang bato ng iyong libingan. But God can do that for you. He can open your grave and then bring you from glory to glory. Second, God will raise you from your grave. Hindi lamang bubuksan ng Diyos ang iyong libingan, ibabangon ka niya upang ialis sa iyong libingan. Ano ang kwenta ng pagbubukas ng libingan kung hindi ka man iaalis mula roon? Raising you from your grave means bringing you from darkness to light, from death to light, from failure to victory, from chaos to order, from frustration to inspiration. My friends, you cannot do that by yourself. But God can do that for you. God can raise you from your grave and bring you from one degree of glory to another. Ganyan mga kapatid kung kumilos ang Diyos. Doon po sa 2 Corinthians 3:18 ay ganito ang sabi. And behold, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Wow! Hindi lamang tayo ibinabago ng Diyos mula sa ating libingan, tayo ililipat ng Diyos mula sa isang antas ng kalingmingan tungo sa isang mas mataas na antas ng kalingmingan hanggang sa tayo'y maging kamukha ni Jesus. We are being transformed from glory to glory. Isang magandang halimbawa ay si David. Tingnan po ninyo ang naging karanasan ni David. Ganito ang wika niya sa awit 40:1 at 3. Diyan ay pinakikita sa inyo yung English version. Ang sabi ko doon sa Tagalog, ako'y naghintay sa aking Panginoon at hininig niya ang aking pagtagmoy. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag taglay na buhay ko. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Tingnan po ninyo mga kapatid ang progression. Si David ay iniahon ng Diyos mula sa balon ng kapahamakan at kamatayan. Pagkatapos ay inilagay sa malaking bato ng kaligtasan at buhay. Pagkatapos ay binigyan ng bagong awit, ng bagong buhay, ng bagong pag-asa, ng bagong bukas, from glory to glory. Kapatid, ganyan din ang gagawin sa iyo ng Panginoon. He will transform you from one degree of glory to another. Third, God will bring you back to your land. Iuwi ka ng Diyos sa iyong bayan. Hindi ang libingan ng iyong bayan, hindi ang kabiguan ang iyong patutunguhan. Minsan meron po ako nakitang isang kabataan na nakasuot ng t-shirt. At doon po sa kanyang t-shirt ay nakasulat, born to lose.
Kapatid, you are not born to lose, you are born to win. Di po ba pinapalapakan nyo? Sasabihin mo sa katabi mo, kapatid, you are born to win. Parang hindi kayo masyadong naniniwala doon na. You are born to win. Sabi ko doon sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Naalala po ba ninyo yung lalaking inaalihan ng libo-libong demonyo? Can you imagine, ang lalaking ito ay, ang sabi ng setan niya, ano ba pangalan mo? Ang sabi niya, legion. Ang ibig kong sabihin ng legion ay, it is composed of around 6,000 soldiers. Can you imagine na ikaw ay i-possess ng 6,000 demonyo? Kaya ako, hindi ko ma-imagine, isang demonyo na siguro makapossess sa akin eh. Ito 6,000 ang mga demonyo. Siya ay nakatira sa libinan, nakahubad, sinusugatan ang kanyang sarili at walang ginawa araw at gabi, kundi manamis, magtatakbo doon sa loob ng libinan. Hindi yun ang larawan ng isang taong nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Nang siya'y pamayain ni Jesus mula sa pagkakaalipin ng mga demonyo, ganito ang paglalarawan sa kanya. Ayon sa Marcos 5:15, paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matinuna ang isip. Nang lumaya ang lalaki mula sa pagkakaalipin ng masamang espiritu, siya'y nakita ng mga tao sa paanan ni Jesus. Mga kapatid, yan ang tahanan natin. Ang tahanan natin ay kung saan naroon si Jesus. Ang lugar na dapat sa atin ay hindi sa bunganga ng halimaw, kundi sa paanan ni Jesus, from one glory to glory, one degree of glory to another. Fourth, God, through His Spirit, will breathe unto you the breath of power. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hihingahan tayo ng banal na Espiritu. The Holy Spirit will breathe unto us the breath of power. At sabi po ni Paul sa Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Wala tayong laban sa mga spiritual forces na ito, maliban ang Espiritu ng Diyos ay sumaating. Nang pamatay si Jesus sa ibabaw ng krus, ang mga alagad ay takot na takot. They became powerless and hopeless. Kaya lagi po sila nando sa upper room eh. Ngunit nang muling mabuhay si Jesus, hiningahan niya ang mga alagad ng hininga ng Espiritu Santo. Ganito po ang wika sa Juan 20:21. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama. Gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Katulad ng mga tuyong-tuyong bangkay sa Israel noong panahon ni Ezekiel, ang mga alagad ay bumangon mula sa libingan ng kabiguan at kawalan kapangyarihan. Lumakas ang kanilang loob, tumapang at buong tapang at tatag na hinarap maging ang kamatayan. Sa pamamagitan ng hininga ng Espiritu Santo, walang kapangyarihang maaaring manakot sa atin. Walang kabiguan pwedeng magpabagsak
sa atin, with the breath of the Holy Spirit, we become not only conquerors, but we become more than conquerors from glory to glory. Di ba pinapalakpakan nun, mga kapatid? Ano problema sa mga metodista? Pumapalakpak at sinabi mo pumalakpak. Akin, palagi ko ipapalakpak na kayo dito dahil so matuwa na kayo. Yung mga medyo nakakot na pwede na kayo gumising. So fifth, God will let you know who He is. God opening our graves, raising us from our graves, bringing us back home, and breathing unto us the breath of power will lead us into knowing who God really is. To know God is the ultimate outcome of the restoration process. Ito po ang pinakaurok ng proseso ng pagbabago from grace to glory and from glory to glory. In the Bible, to know means to have an intimate, passionate relationship as in the relationship of husband and wife. Kaya yung pong, kaya sa Bible, doon sa Genesis, ang sabi doon, and Eve knew Adam. To know is to be able to establish such a personal, such a passionate relationship as in the relationship between husband and wife. And the only way to know God intimately is to meditate upon His Word daily. And when you have intimate relationship with God, there is no telling what He will do on your behalf. Nasabi ko doon sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. When you gain God's favor, by meditating on His Word, and by living out His Word, even the sky is not the limit. There is no limit. There is no boundary on the way that Jesus, that God through Jesus, does you. Sa pagbubuod, kung paano ibinangon ni Jesus, si Jesus ng Diyos Ama, mula sa libingan, ibabangon ka rin ng Diyos mula sa libingan ng buhay na iyong pinapaunan. God will transform you from grace to glory, and then from glory to glory through the following restoration process. God will open your grave. God will raise you from your grave. God will bring you back to your land. God, through His Spirit, will breathe unto you the breath of power, and God will let you know who He is. Pastor Joey Manny, nagpapasalamat sa iyong pakikinig sa salita ng Diyos. Tandaan mo, dahil kay Jesus, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Palakpakan po natin ang mga. Ako, palakpakan mo na, himayan! And the first name of Jesus, the all world knows the king of all kings of Jesus. I thank you for loving us beyond measure, and in the name of the power of the Spirit, I am the blessing, I am the people, I am the blessing, I am the apostles of the church, I am the blessing, I am all mighty brother of His people, that your blessings flow.
bigla lang ako nagbigas, hindi pa